Hoy mga kababayan, alam niyo ho ba, binubuhay ngayon ng ating mga mababatas, kongresista at senador, ito hong panukalang charter change, yung pagbabago po, pag-amyenda sa ating saligang batas. Sino ho ba makikinabang ho rito? Politiko o ang taong bayan? Pero base ho sa pinakahuling panawagan at syempre pagsusulong po dyan po sa mababang kapulungan ng Kongreso, ang sinasabi ho nila na pag-amyenda sa saligang batas ay yung economic provisions na kung saan ay sa sinasabi na mas luluwagan para makapasok yung mga dayuhang mamumuhunan dito po sa ating bansa. Yan po ang bersyon ng Kamara o ng mga kongresista. Pero ngayon ho ay biglang sumingit na rin ito pong si Senator Robin Padilla, mga kababayan. At base po sa kanyang resolusyon ay na may kinalaman po ito sa politika. Alam niyo ho ba, ngayon, di ba, 24 ang mga senador. Nako, sa panukala ho ni Senator Robin Padilla ay aabot na sa 54. So, madadagdagan po ng 30 o 30 senador dito po sa ating bansa. Ngayon lang ho, talaga, di ba, ang lalaki ho ng mga sweldo ng mga yan eh. At sila ho may mga budget mula po sa mga kongresista at sa mga senador. Ngayon, 24 senador, magiging 54. Sa mababang kapulugan ng Kongreso, 315. Na mga problema na nga ho tayo dahil sa dami ho nila, kasama na ho dyan yung mga party list. Tapos ngayon, magdadagdag pa ho ng 30 na senador. Naku, Diyos ko po. Talagang ito po ay papasanin na naman ng taong bayan. Sino ho ba makikinabang? Pero bago dyan ay panoorin po natin itong detalye ng panukala ni Senador Robin Hood Padilla. Kabilang sa mga panukala ni Senator Robin Padilla na siyang chairperson ng Senate Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes ay ang pagbago sa ilang provision sa konstitusyon na may kinalaman sa politika. Sa resolution of both houses number 5, ipapanukala ng senador na dagdagan ang mga senador sa bansa. Dito, 54 na ang senador. 24 pa rin ang national senators na may 8 taong termino, habang 30 ang iboboto mula sa kada legislative region na may 4 na taong termino. Isinusulong din ang tandem voting para sa Pangulo at Vice-Presidente na magkakaroon na ng 4 na taong termino at hindi na maaaring lumagpas ng 2 executive terms. Hindi naman na maaaring tumakbo sa pagkapangulo ang kasalukuyan at mga dati nang naging presidente ng bansa. Magkakaroon naman ng 4 na taong termino ang mga local official maliban na lamang sa barangay officials. Ayon kay Senator Padilla, ikinatuwa niya ang plano sa Kamara na muling buhayin ng Tsa-Tsa sa susunod na taon. Pero aminado itong posibleng maghingalumuli muli ang panukala sa Senado. Kaya gaya sa Kamara, nais ng senador na daanin sa People's Initiative ang pagboto sa pag-amyenda ng konstitusyon kung saan taong bayan mismo ang magdedesisyon dito. Okay, so yan po, inyo pong napanood at binabanggit ni Senator Robin Padilla na mula po sa kasalukuyan 24, magiging 54 na po ang mga senador. At sa kanyang panukala ay yung kasalukuyan 24 ay mananatili bilang national at siyempre yung magdadagdag daw ho ng 30 na senador ay kukunin niya sa bawat rehiyon. So, ganun po magiging mangyayari dyan po sa Senado, mga kababayan. So, grabe ho, dadagdag ho ng 30 senador. Ngayon lang ho sa 24 kubang-kuba na ho tayo, di ba? Yung ating mga kababayan at siyempre yung ating yung mga taxpayers, yung mga nagbabayad po ng buwis. Sa dami po ng ating mga pasaswelduhin at kanya-kanya pang hugutan ng pondo yan. Ako, Diyos ko po, patay tayong bata dyan. So, yun ho, sabi po ni Senator Padilla, mga kababayan, bukod ho rito sa karagdagang 30 na senador, kasi ito po ay magkakaroon sa bawat legislative region, so 30 plus 24 na national, ay sa national level, so 54. Tapos, gusto rin ho ni Senator Padilla na baguhin daw po yung termino ng bawat senador. Sa national level, 8 years ho yan. Tapos 4 years ho sa may sa legislative region. At yung presidente at vice presidente, magiging isa na lang daw.
So, iisang kandidato na lang, mga kababayan, pero meron po silang dalawang termino. So, ang presidente at vice-presidente, kung isa na lang iboboto mo ron, parang sa Amerika ho yan, tapos ay ang mangyayari, dalawang termino sila. Kung maayos yung kanilang panunungkulan, pwede po sila makapagpare-elect at magiging 8 years ang kabuuan ng kanilang panunungkulan, ang presidente at vice-presidente. So, yan po ang binabanggit ni Senator Padilla, mga kababayan. At sa mga lokal na opisyal, lahat po ng lokal na opisyal, gobernador, vice-gobernador, kongresista at mga alkalde o vice-alkalde, konsihal, ay magiging 4 na taon na. Di ba ngayon, 3 taon ho ang termino. So, 4 na taon, so madadagdagan, tapos 3 termino pa rin. So, dati 9 years, magiging 12 years na. Grabe ho talaga, no? So, sino makikinabang dito ho sa panukalang ito na charter change? Ito ba ipapasa? At ang matindi ho rito, ang sinasabi ho ni Senador Robin Hood Padilla ay People's Initiative pirma. Alam niyo naman ho, usong-uso papirmahan. Baka naman mamibigay sila ng bigas o ayuda, tapos papipirmahin, o ito, pumirma kayo. Tapos palalabasin na sila na ay sumasang-ayon dito po sa charter change. Nako, alam na natin yung ganyan mga diskarte, mga kababayan, ha? Alam niyo ho, ha? O, mag-iingat ho kayo, ha? Sasabihin, ito ayuda, pila. Tapos pipirma. Yung pala, yung pinirmahan nila, yun na ang gagamitin para po dito sa People's Initiative. So, wala ho tayong kamalay-malay na sasabihin, ito, sila pumirma at sumang-ayon dito po sa charter change. So, napakahirap po, mga kababayan, na talagang, alam niyo ho, ang mga motibo ho rito ng bawat politiko natin, talagang sabihin natin, persepsyon ko ito, paniniwala, ito po ay pansariling interes. Pero diyan po sa Kamara, sabi po ni House Speaker Martin Romualdez, hindi economic provisions O, pakinggan po natin si Speaker Romualdez. From the economic briefing in Iloilo City yesterday, and I made references to twin resolutions that we passed earlier this year, which was the 44 Constitutional Convention on the Purpose of the Constitution. I've also prefaced this message today by saying that we have done all or accomplished all our priority legislation. I believe 2024 will allow us again to revisit the whole issue of the Constitution, because I think it's timely that we revisit it, and I said we've had to focus very much on the economic provisions, but even to get there, we have to look at the procedural aspects of the amendment of the Constitution, so we have to tackle that. And of course, to make sure that the economic provisions are backed up, we would have to also have a story of court community in government, so that I'd like you to know that we'll be studying this over the break, and perhaps there might be some initiatives even during the break that will prepare us for the ensuing year, and perhaps what would be our legacy in the 19 Congress is to review and revisit the 87 Constitution and make it more attuned and sensitive and responsive to the times. So, with that brief message, I don't know how brief it was. I think I have basically outlined what we have done and what we plan to do. And again, I really want to thank you on behalf of the House leadership and the members for your active participation and involvement in our work here in the legislature. So maraming salamat. Yan po ang pahayag ni Speaker Romualdez, na kung saan ay sabi ho niya ang gagawing pag-aamyenda, yung kanilang version ho, dyan po sa Kamara, House of Representatives, ay ito ho, ang sinasabi, economic provisions. O, yun ho. Pero, agad naman nagbigay ng reaksyon, ito pong si Senator Amy Marcos, ang kapatid ho ni Pangulong Marcos Jr., na sabi niya, naku, ang kulit naman. Sinabi na nga ho ni Pangulong Marcos Jr. na hindi niya prioridad at ayaw niya ho ng tsa-tsa. So, yun po sabi ni Senator Amy. At yung kanyang hinala na isinusulong ito pong tsa-tsa dahil meron daw po nag-aambisyon na maging Prime Minister
Dahil sa hindi raw mananalo kapag sa halalang pangpanguluhan. Panoorin po natin ito hong pahayag ni Senator Amy Marcos. Ang your comment ng kasi pinupush na yun sa House na sa 2024 daw yung change. Ang kulit naman. Talagang sinabi na ni PBBM na hindi napapanahon kasi dapat nakatutok tayo sa hanap buhay ng tao at ibagsak ang presyo ng bigas at iba pang bilihin. At 2 beses na ibinasura yan ng todo-todo ng Senado. Ba't pagpipilitan? Bakit ganun? Ang kulit. Ma'am, bakit nga po tingin ninyo kahit po ilang beses ng binasura, pinupush pa rin po talaga ito? Baka may gusto mag-prime minister na hindi manalo sa presidente. O yan po, ang reaksyon ni Senator Amy Marcos, sabi niya ho, ang kulit-kulit na mga nagsusulong ng tsa-tsa, ayaw nga ho ng Pangulo Alam niyo naman ho, di ba? Kapag umayaw ang Pangulo sa mga ganyang mga panukala, hindi po mangyayari. Pero, ang sabi ho, naku, baka may nag-aambisyon lang. At ibig sabihin po rito, ni Senator Amy, pansariling interes, mga kababayan. So yan po linawin natin, yung panukala dyan po sa Kamara ay economic provisions di umano. Sabi po yan. Diyan naman sa Senado, sabi po ni Senator Robin Padilla, hindi, pati yung mga issue sa politika, baguhin na natin mga termino. At ang matindi ho rito, magdadagdag ho tayo ng 30 senador na pasusweldohin ng taong bayan at mag-aagawan sa mga pondo, mga paningit para po sa kanilang mga proyekto, mga kababayan. So kayo, masabi nyo rito, dito po sa charter change. Siguro mas maganda, ngayon pa lamang ay inyong siyasating mabuti at kung ito ba'y makatutulong. Ako sa aking pananaw, dagdag na naman ito sa gastusin pasanin ng taong bayan. Ito pong karagdagang 30 senador. Sa ngayon nga 20 24 na senador ngayon. Ako di ba? Hirap na nga sila magkaintindihan doon kanya-kanya mga pasikatan. Tapos magdadagdag ka pa ng 30. Ako, Diyos ko po. Kawawang Pilipino. So, maging matalas po yung ating pag-iisip kasi ang gagamitin nila, hindi na po CONAS, yung Constituent Assembly. Yung Constituent Assembly, di ba, yung mga mababata, sila po yung magdidesisyon. Tapos yung Constitutional Convention, di ba, mag-ahalal na mga kinatawan para amendahan, mag-aral, amendahan ng Constitution. Ngayon ang isusulong daw People's Initiative. Pirma. Nako, mag-iingat kayo mga kababayan. Baka magbibigyan ng ayuda. Pila, pirma. Tapos yung pala yung nagagamitin sa charter change. Kaya mga kababayan, ingat tayong lahat. Huwag tayong magpapadala dito sa mga kung ano-ano mga pangako ng mga politiko ito. Mga tsa-tsa na yan. Lahat sila lang makikinabang yan. Taong bayan, talo rito. Okay, maraming salamat ating mga kababayan.